Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakapong palayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon kanatong tanan, kumusta? Welcome sa atong programa, ang PRO7 Action Files. Kini gihapon yung ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar, mo'y makikuban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapuna. Sama sa gihapon may gala, magisgot usab kita sa atong kalihukan, sa atong kapulisan, dili lang dinhi sa dakbayan sa Sugbo kundi sa tibuok Region 7. Karong hapon na manghigala, sama sa gihapon ato ikauban ang atoang partner nining atong programa. Sukad kaniadto ug wagi paglubad no bisan unsa ka bisin naagyod mga higala si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Mameng hapon. Sir, may hapon hilabi na sa itong suking tigtanaw aning programa ha, PRO7 Action Files sa itong mga millennials. May hapon ka na itong tanan despite sa itong kabisi. Muatan kita sa mga programa tungod kay ang akong partner po diri. Hindi ko ilibak, ili-front. Okay, so karong hapon na mga higala, mao na magisgot na sabta sa nining nagkatuol na gyud no nga eleksyon din ang dako kayo papel niini gawas sa Commission on Elections. Ang ato yung kapulisan dako kay papel niini mao nga umaabot nga eleksyon tungod kay sila man maoy mo patuman no mo pa-implement pod sa kaning kahapsay og kalinaw no mao man gini ato ang giampo og panghinaot nga magmalinaw ang ato ang nasod makakuha ta og limpyo og hapsay nga eleksyon. So ang kapulisan dako kay role ni anang mga panahona, no? Yes sir Dan, pero dili lang sa ingnon nato ang kapulisan ang busy aning panahona. Apil po ang atong Armed Forces of the Philippines, no? Atong AFP nga partner po sa law enforcement nato. At the same time sir Dan, dili na lang sad ang AFP, ang PNP, ang Coast Guard or other law enforcement agencies. Apil na po ng ato ang mga teachers. Yes. Pila na lang kaadlaw sir Dan, I think 13 na lang kaadlaw. 13 days more to go. Election period na. Yes, di na gyud mapugnan mga higala dali aras panahon, no? Yes sir. Wata ka ba di lang ta kabantay ba nga sa una hugon pa nga hapit ng eleksyon karon dili sa sir ba yung naghugo na niabot na sir nga election period na ato ang nagsugod na ang ato ang gun ban. No? Nag-checkpoint din ta. Murag kanus ara man to. Lagi murag bag-o lang kayo ba? So di lang kita ka kining sobra po ta ka busy ba? Di na ta kabantay sa dagan sa panahon nga pila ri adlaw. O mo na nga karon may naguta no ako na ta 30 na. Ugma may 1 na ugma holiday gani ugma kay Labor Day. Di may kasabotan ng kay holiday. atasam ko di sa kasabotan ng holiday. Kay ko man sa tay trabaho or kanang naam gyud po ite trabaho anang mga panahon na. Sige. So karong hapon na ato ang ikauban ang ato ang mga bisita no. Doon na tay duha ka mga bisita karong hapon na. Ang una natong bisita siya maoy pangu sa Lapu-Lapu City Police Office sa Station 2, no? Station 2 ni siya mo ay Commander Maygala sa Station 2 nga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office kon LCPO. Wailain kun dili si Major Bonifacio Pariha. Sir, maayong hapon. Maayong hapon sir din. Dili sa ako na police office, ako lang gikoptan ang police Station 2. So among hipi sa kapulisan sa Lapu-Lapu City Police Office kun dili si Colonel Vicente Dayan Agustin. Dian Vicente Agustin. Yes, niya siya mo Station 2, no? Sa diha sa Lapu-Lapu. Pila may station sa Lapu-Lapu dito? Pila man ka puno ba? Naatay 5. 5 ka mga stations mga higala. Nya lain atong bisita gikan ni siya may officer in charge sa
Pilar Municipal Police Station nga sakop usab sa Cebu Provincial Police Office kun Cebu Police Provincial Office. Siya si Lieutenant Jeremy Balad. Sir, mayong hapon or magandang hapon. Sir, magandang hapon rin po. At magandang hapon rin po sa ating mga viewers na nanonood through our Facebook Live. So muna no ato ang mga duha ka mga bisita ato na ning gitagalog sa dusahay magkatagalog tuloy kasabot man ni si Sir Balad o Binisaya but di pagid siya makasulti. Yes, sir. No kay kuha man ni Tagalog man ni siya asam na imong probinsya sir. From Tuguegarao City, Cagayan po, sir. Region 2. Region 2. So Yes. kanang mga Region 2 sakop na sa Luzon no? Yes, sir. Unya mo na Tagalog gina ngadto. Sa na mo ilaing inistoryahan ngadto ng Region 2 or Tagalog gina siya. Kuan, sir, we speak 3 different dialects such as Ilocano, Itawis, and Ibanag, sir. Singan Ilocano. Ilocano, Itawis, and Ibanag, sir. So tulo na kanang lugar tulo na ka dialect diha. Yes, sir. Di na pareha diri sa Cebu nga Usara. usar gyud Bisaya ra gyud nya magdaog las tuno. Magdaog po sa tinapulan nga word. Oh, kanang ganing adto. No kanang mga mugbo ra ba? Balay bay. Bay. Balas bas. Oh, kanang mga inana ba na dito sa peta na nasa Lapu-Lapu. Oh, magdaog Bisaya gyapon but arita magdiferensyas kanang sa babag o ay magtutuno ba? Napon sa Cebu Province sir din kining kung Sa Cebu Dalagit? City pa ang busina kay titit Oh. nag-abot og dalagit. Tididet. Tido ana tididet. Oh no taga mo Kabidyan. ano ba no? Oh. So kuan jud nga tilaya jud ning trabaho ajad. Diba mo kaog lato, kilo gusto. Kahangay. Nga nung bunala ng bata. Oh ana ba no? So Usog na. pero Binisaya gyapon no? Yes, Dali sir. mga kuan pero kini sa inyo sa Ilocano tulo din sir. Tulo. Ang sa may panalita example ko no sa Ilocano kuno nga inistoryahan ko no. Actually, sir, my dialect is Itawis, sir. So, I'm not very good in Ilocano. Di sample lang, sample ka mo sa kamusod ng Ilocano san. Walang tubig. Oh. Awan tidanom. Yan. Walang tubig, sir, it means, kung awan tidanom, it means walang tubig po, sir. Pero sa dialect nyo, yung walang Ah. tubig. Awan na danom, sir. Kapag Awan sa na danom. dialect namin, sir. Mo na siya. Mo sa na siya sa unsa man nga dialect siya. Sa Itawis, sir. Itawi, Yes, sir. danom no. Yes, sir. Danom is water, sir. O katong usa, tulom na ka. Yes, sir. The same rin po, sir. So, almost the same sila, sir. Pero, there are many words na hindi naman siya pagkakapareho, such as sa atin, paa, sir. Pagdating sa Ibanag, takki siya, sir. O kaya sa Itawis, saka. O kaya kapag dating naman sa Ilocano, that is, iba na yung, niya, sir. At ay very, nakalimutan ko na. Hindi na Tagalog dito de. Kapag hindi sila magkaintindihan, sir, we generally use Tagalog naman, sir. Tagalog na lang. Yes, sir. O mora po kita ma'am no. Yes, Mo sir. sa Manila, Pero ato ang Tagalog. parinti na to, nga Ilonggo, makasabot tag gamay, hasta ang waray. No? Kay ang waray, maingon sila bado, baro, mana sa kuan, so sinina. So mo nang kita makasabot og gamay, pero sa ilaha murag lisod sabton sir din. Susupto ni. Ayun. Mahirap maintindihan Oh. kasi tayo dito sa Visayas, di ba, Iloilo or Waray, Ilonggo, waray. Sabon sa Oh, Ilonggo. Cebuano, so at least may konting dialect sir na may konting words na Makasabot ta gamay. maintindihan natin. Pero sa kanila, Di yun, iba't no? ibang words. Di gyud. Pero bisag ka nang ako taga Cebu man jud ko. Wato taga nang bisag ka nang waray di ko kasabot na lana sila lain yung inistoryahan ko. Na ay Tuno. naapod sila laglompod. Mura Oh. sa ato sa Cebuano. Bisag sa Ilonggo no, naka-atom sa gol hay man sa dito pod na di po ta ka sabot kayo pero doon na lay tuno ba no. So yun na mao din ni kang sir pod sa Ilocano no. Yes, sir. Ilocano. Ikaw sa pure juga Bisaya, Bisaya sir. Lumad kita taga Lapu-Lapu sir din. Gani mo kadlapo-lapo. Babag. Babag ka. Sa babag dos, babag uno. Babag uno. Babag uno. Apo na siya. Akila di ka ng mga putot diya, ng mga biring. Auto ka ng mga turing. Naapo daw. Mga turing, mga Katuring binsi. Akong asawa binsi. Binsi. Tiyan mo na. Sumama na mga apeliduha din sa babagod. Binsi, turing, putot, Tumulak. tumulak. Mo na mga apeliduha. So tagadiha, gide ka. Lumad kita di agi ko nagdako. Katong sila sa Garino, mo na mga tagadiha. Katong surun nyo, katong mga hippie din sa Lapu-Lapu sa una. Bilino, sa to. Puro daghang kita taga Lapu-Lapu din, mga Amoris, di ba? Akong mama Manyos diri pod sa Basak gikan. Manyos. Oh. Mga katong mga Ibanez, Manyos, mo na. Ah.
Marmanyos. Ang hindi ani siya parinti yun mo kay taga paho man ka. Di pa ho amua pero tagsara man kay ko apelyido mga tabad, duha ra mga klase mga tabad, mga dato ug pobre, o dato ug gwapo. Yan na man tas pobre. Abi ako nakas gwapo. Ba pobre mo ta. Pobre nga gwapo. Gawa ay kay kasulti ana. Bitaw ay. Ato lang ning gisgutan may galakay before mo gumi nagsugod ni Ma'am Rayos. Ni Warning in Town si Sir Balad nga Tagalog po siya, no? Tagalog lang daw din. Pero nakakaintindi ng konting Cebuano. Oo. So, academic ka, sir? Yes po, sir. Kailan, unsa man ka nga, unsa mga batch mo? 19? O 20? 2022, sir. 22? Yes, Abot, sir. 3 years pa dahil ka? Yes, sir. Nga pag humani mo og graduate, assign ka dito sa Piero 7? Yes, sir. Yan, lagi naman, ilabay din ka sa mga Piero 1. Di ka makapili, ano ma'am? O ka ng... Yung sa academy, sir, is according yata man nagra-ranking kayo Yes, ma'am. para makapili kayo kung saan Yes, region. ma'am. It's according to the order of merits kumbaga sa tawag namin, ma'am. Order of merits. Order of Merits, ato pa. RHIP. Order of Merits ka niya, si Region 7 ka, di man ni pipitsugin ang Region 7, may man ni ang Kaya nga, matalino siya. may sir. man ni ang Region 7. So meaning naa ka sa higher kumukuan kay maka Region 7 man ka. Actually, sir, hindi naman po ako nasa mataas na merits nung nag-graduate po kami, sir. Pero nandun lang po ako sa kaligitnaan lang po. Kaligitnaan lang ka. Opo. So unsa may pinagka-highest day? Kung highest ka NCRP o ka? Kamkrami ana. No, sir, not specifically na Camp Crame, pero you have the choice to stay in Camp Crame once na you are napasok ka sa top 10 namin, sir. So bibigyan ka ng choice na ma-assign ka sa kung saan mo gusto. Kung top 10 ka, Yes, sir. the rest na mo na ranking na. Oh, sir. Pero kung Pero 7 ma'am, di man naman yun. Nindot man yung Pero 7, dako man yung Pero 7. O gawas og pinaka-ubos ka. Ato kas tawi-tawi ana, Mindanao. Pero basta academy magod puro na expected, puro na mga kamaog tanan. Yes, sir. At the Graduate same, din ka yes, sir. academy, no? Yes, sir. Kahit gaano kaganda yung PRO7, yung iba kasi gusto nila yung may geographical assignment muna. Habang bata pa, yung iba gusto nga maging warrior muna bago muna sila pupunta sa mga Area nila area na asa sila. Yes. Kasi ang ano nila, sir, through experience, habang bata pa, malakas pa yung tuhod, at least, pwede pa silang tumakbo habang may lupa pa daw. So, gusto nung iba, warrior, staff, di ba? Yes, ma'am. Pero may asawa ka na, wala pa? Meron na po, sir. Meron na. Yes po. So doon sa Ilocos, Nandun po sa amin sa Tuguegarao. ato Gigaraw. Yes po. Layo po kayo. Sige. So, ma'am, aga nang Sir Pareha, kumusta man ang ato ang area di? Unsa man ang station to? Asa man nga area ni? Unsa man ning mo ning Ang pusok? station to, sir, di natay upat ka barangay diha. So, under siyang jurisdiction kaning barangay Mactan, Maribago, Pahak og sa kuan Punta Inganyo. So, natay population nga 119 ka voting population. So mo ni mo kining so naka-base ka sa Mactan. Oh, diri kita dool sa kuan Mactan Shrine. Mactan Shrine. Kung asa, kanusalang bag-ong gipahigayon ang reenactment sa Battle of Atong Mactan. kadaugan sa So Mactan. piting bisihan nimo atong mga gayon na. So, kung gipagtungtong sa Abril, sir, din, hantod gahapon. Kahapon pa ka nakapahuway. Until now, nakagya activity karon. Naghapon ba? Aha. So ang pila na mga kabuwan diha? Tuig kapinta na, sir, din. Adugan na din ka diha. Aha. So ang imuhang area mo na pinaka mingon lang ka na mga kanabang upat ra tuod na. Pero mingon gani kag Mactan, Inganyo, Maribago, Basak no? Dili. Punta Inganyo. Punta Inganyo ug nang usa? Mactan, Maribago, Punta Inganyo, ug sa Pahak. Pahak. Oh, kanang mga lugar labi na ng Mactan, labi na ng Inganyo, Punta Inganyo, naman diha ang mga dagko nga mga kuan. Hotels diha, mga Sakto 5-star yun, hotel, na mga resort diha. So dili na basta-basta ng area nya sagol po na po na residential diha. No, Yes, sir, din. In fact, usa na sa usas mga bugat nga mga istasyon kanagi diha ang mga turista. Turista unya kanang Newtown, kanang grabe na dihang kanang Inganyo, kanang Punta Inganyo, kanang Mactan, no, Maribago. Samot na kanang Maribago, daghan kay na dihang mga beach resort. So, gikan sa Mactan, sir, di hantod sa Maribago na ate gitawag da nga tourism highway. Tourism highway. So diha gid nakalatag ang mga hotels diha. So daghan po tag hotel nga bag-o nga tukod diri sa Punta Inganyo. So under na sa imuhang Ang sa atong jurisdiction. So, jurisdiction, bantayanan kayo kay mga foreigner ang atong mga kliyente.
Mo na tinuod na iyang gisulti kay nadaghan kay mga turista diha unya gawas ana sagol po na napoy mga residential diha nga daghan kay tanan no. Nasa siya daghang subdivision. Subdivision, Labi na sa aha. Mahak, mga high-end nga Maribago, subdivision. so high-end nga subdivision. Mhm. So gyud sa man nimo sir, naam sa kay mga mga tourist police no nga mo Ang atong separate man nga unit. Yes sir, atong tourist police is separate unit sila pero mo gina atong mga partners para pag secure sa atong area, especially mag-focus sila ning mga turista nato. So katong mga awas-awas lang diri sa police station to para lang pag-process ko na nagi problema kadagko na gyud. Mhm. Unya kumusta man ang imuhang it-focus crimes diha? Napita. Pinaagi sa atong sir din programa sa atong regional director nga si Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa iyang formula nga to combat crime. So ni-effect ni ubos kay atong hate focus crime. So almost 50% ang atong pagkunhod. Sa asa man na 50% sa tanan yun? Sa tanan gid siya diri sa atong physical injury kay nanam kita og ganang EPP, enhanced police presence. So kada barangay na kita gibutang nga mga outpost dito. So kung naay alarm less than 5 minutes maka-react niya atong Nga kapulisan. naman kung ato no like comparison di unsa may taas din na siya before anang mga inyong Dili gipahigayon yung nga taas kayo, minimal lang gadi iyang figure pero example sa So last year pero karon doon nagi significance jud nga pag-ubos. naagid last year to ibutang 9 na po, siguro 5 na lang in a month. Sa karon unsa may pinakataas nimo sa it-focus crimes diha? Physical injuries, Ang robbery. atong gifokusan karon sir din kaning sa theft pero mostly committed sa kaning establishment kanay shoplifting so which is dili nagbiyan or kuan na gid ba. Control gid sa atong visibility pero again arrested gyapon dayon tungod sa atong kuan pagresponde. At the same time po sir din, tungkol sa technology, di ba nanay mga CCTV Oo, ang ato ang CCTV. mga establishments nato. So dako po na siya tabang. Mm. So ang di ba ang awhag ni sa to regional director nga dapat ang mga area nato nga naay mga establishment kung wala man galing atos lang hangyoon nga na establishment para dali pod masulbad ang maong mga krimen. Yes, ma'am. So kani ba atong mga establishment nato labi na siyang area sir den no nga daghang mga bag-o mga malls ito labi na ning sa barangay Mactan. So kumpleto na ba sila ang mga CCTV dito? Mao po na to pasalamatan sa LGU sa Lapu-Lapu kay appeal gina sa ilahang kuan ma'am before sila matagag permit para paghuman silang building require nga naagi sila CCTV. So dako gyud kay siyang tabang sir den no. Ang CCTV kay kung dili manggaling mo beyond our control sa PNP tungod kay naa sa sulod ang kawat. So Yes, ma'am. naaman siya gwardya unta pero tungod ba Gwardiya ra bantayan. Gwardya ra po'y bantayan. Mararo ko na dress gawas sir din nga pulis ra po'y bantayan. Tinuod. So at least Natay ma-review after sa commission sa crime, natay ma-review kung kinsa gito atong perpetrator. Which kana mga tawanan nagbalik-balik naman lang. Sa upat ka mga barangay nga imuhang giingon kay na Pahak, Maribago, Mactan, Putenganyo, asa may maragdataas-taas ang problema na to diha. Dirita sa barangay Mactan. Mactan. Okay, naman gud ang mga dagko mga tindahan sad. Mm. So mas daghang tao ginagtapok dito. So dagi kuan existence sa kaning nga crime sa theft. Atong Sa problema kawat. po na kining mga minor atong mga perpetrator which is na kagahapon lang pod nagpahigayon tawag meeting sa City Peace and Order Council to address that problem to have a long-term solution. so kaning mga minor nato is taga diha ba yun mismo sa Yes, ma'am. maong barangay? Kay ang nahitabo man gud ma'am naagi minor dito nga wala na yung mama, wala yung papa, ang papa tapos presuhan, iyahang lulog lola tiguan na sad kayo. So nihangyo sa station nga magpahatod sa home care which is atong balao dili magud pwede i-home care kung walay kaso. So muna among gitakol gahapon gilingkuran sa council to come up with a better solution siguro kung saan ang paghandle. Anong kung sa to nga opportunity ba no? Kay ang bata nang ginihangyo unta nga ingunan na atos kasabot siya nga wa gyud ayos gawas ang uban gani ipasud nimo ang mga inanang home care manglayas gani di kay ganahan nga nanay makontrol ang oras ana pero og katong nato nga sitwasyon nga nihangyo na gyud ang bata so dako tog oportunidad unta nato kon nga yun sa to ninyo wa inyo na pong pabalik siya ang lula. So amo lang wala man tayo mahimo sa din. So atong gipangita ay ang apuhan pero atong gi-work out nga unsay mahimo sa lungsod. Ang DSWD na ba? The same sentiments sir din. Nga po sila ilaha nga mga policy.
So regarding ana. Pero diha anto makita nga ang home care sa Lapu-Lapu nindot gyud kay mismo ang mga bata sila naman ni hangyo dito kay Oo. interview na basketball, libreng kaon, magbasa-basa daw sila ngadto. So, ako pungutan na, kaning home care sa Lapu-Lapu, no? Run by Na-exist na gini siya sa una pa. Yes. So, at least sir din, nagpadayon gid siya. Unsan siya, long term or short term lang ang ato ang home care dito? Nagbase gyapon sa ma'am sa atong balaod sa kuan sa national law nga dili gyud sa pwedeng magdugay ang bata sa home care mga 2 to 3 months lang gyud sila ngadto. So, after nila dito sa home care, asa sila padulong? I-determine tong ilahang kuan kinsay capable nga nearest relative nila so adto sila i-turnover. dili din parehaan ang parian drop-in center nga antong dako ang bata, mo Atong eskwela ang mag-graduate. bata, adto gyud antong graduate. Adto ra siya dili din inana di ay kana para din is mga bata kun dunay mga violations di ay. Yes sir din oh. So, dili siya parehas nga produkto sa una si Kuya Bill. Nga Oo. nasa success story, sir, din. Kung Correct. hinandon ka nga, si Kuya Bill Filisan, nga ni-retire na sa galit, sir, din nga, produkto siya. O wa di mo ana ngadto sa Lapu-Lapu din no. Mo na tong gi-tan-aw sir din basi maka-replicate na nga idea. Di tan-aw ni sa Lapu-Lapu sa Dakbays Lapu-Lapu no kay kibaw man ta nga ug ang Lapu-Lapu dunay yung kapasidad nga muhimo ana kay considering nga dato ni ang Lapu-Lapu no nya kana ganing doon na gyud sila kapasidad or mga area nga kabuhatan ana nya di po nalisod para nila kay na sila ikasweldo sa mga mag-manage ana indot kay nastanan nga mapariha sa Cebu City ba ay hope nga naa pod unta ang Lapu-Lapu ni ana mo ang pasilidad as Mayor Ahong nya kinsay mo lingkod diha napita na unya sa sunod tan-awon na no kay nindot kay ni siya nga at least dunay mga bata ba nya pareha na imong giingon nga malingaw ra sa mga bata so kanang at least ba ay mong makita ang mga bata deskrasada na nasa sud no nindot na siya so ari sa tata ni Sir Balad. Sir Balad, kumusta yung Pilar. Pilar? As of now, ang Pilar po is considered generally peaceful po for a long time, but it does not mean na wala po tayong crimes. Ang Pilar, by the way, ang Pilar mga higala, sakop ni siya sa Isla sa Camotes. Huwag ko masayop, no? Yes, sir. Usay ni siya ka island kay ato lang ning klarohon kay kini mga ato ang mga nagtan-aw na to di na ba ni puro ra Cebu City no Yes, dili sir. sa ni nasa uban din naabot Dili at taga Region 7 sa oh tibuok ni Pilipinas nagtan-aw na to labi na kay Gil nag-live man taron sa PRO7 daghang nagtan-aw na to live po ta sa CCTN so naay daghang nga nagtan-aw na to nga dili taga dire nga mahibong sila asa man ang Pilar asa man ang Pilar sir saan ba yung Pilar? Ang Pilar po is part of the three islands of the Camotes group of islands. So ang Pilar ay nasasakop belong siya sa Ponson Island na sinasabi nila. So ang Ponson Island, imbes na tinawag siyang Ponson Municipality, it was called Pilar Municipality po. Now, ang Pilar po is 5th class municipality and belongs to the 5th district of the Cebu. And- Pila ka barangay? So, ang barangays po natin sa Pilar is 13 po. 13 barangays. Population? Ang population po natin sa Pilar is 12,506 as of 2020 census po. Pila may voting population na ni? Ang voters lang po natin as of 2022 census po is around more or less 9,000 voters lang po. Daghan pa di akong barangay ni Saunas Manila to. Yes, sir. Kung kainomdom gani ka, sir, ang kaning Pilar din nato sa municipality of Pilar is dool na gini siya sa Ormoc. O gani, di ba, kung namimili ang mga tao natin sa Pilar doon na mismo sa Ormoc. Yes po. Kasi mas malapit, Mas malapit siya na po kaysa siya. dito sa atin sa city. Sa may ilahang sakyan, Pambot. pambot. Meron po tayong Passenger. Roro. Meron na pong passenger boats na ng Jomalia and Junmar po na dumadaan po from going to Ormoc po. How From many Tudela. minutes man? Ang travel po natin from Pilar, kung sasakay ka po ng Pilar going to Ormoc, around 30 to 45 minutes lang po. Pag dito sa Cebu sila, pag sa Danau sila, Pag sa Danau po, umaabot po ng more or less 3 hours po. iabag na. 3 hours gikan sa ilaha sa Pilar niya, 3 hours pa doon sa Danau. Igabot ni mo sa Danau, ato ka mangumpras Danau, limitado sa nga to, kay naigisano nga to, nanay noon, pero may pas Ormoc, ang plite, ang gasto. Ang plete po is malaki rin po ang diferensya. Ang papunta po na when going to Danau City po, didepende po yan sa kung anong vessel ang gagamitin nyo po. Oh. Kung magpapanbot po kayo using the Junmar,
meron po tayong plete na starting from 580 pesos po. Going in one way lang po. One way lang yan. Opo. Pero pag Jumalia doon sa Patungo Ormoc, Sa pagpatungo po kayo ng Ormoc po, maabot lang po yan ng around 270 pesos po. ako ko ang diferensya, no? Tugin pa niya, Ormoc pa syudad pa dayon nga to. Daghan pa kay kapilian nito, Ormoc nga. So mao din ang mga taga Ormoc sa og mga ligo pag dagat o ganahan sila nindot kayo nga dagat, ari pod sa Pilar. Di ba yung Pilar sir, isa din sa mga tourist destination? Actually po, ang Pilar po is not, hindi po siya talaga tourist attraction po. But if ever na may bibisita po sa amin po, meron po kami may papakitang mga tourist attraction rin po. Like for example, For example po, meron po tayo, yan, yung nasa picture po, yung Kawit Resort and Cafe po. Yan po yun. sama ni swimming pool Kawit ni or Beach po siya. beach White sand. public ni siya, public, Yes po. private. Private po siya. Niya pila mo sa puti ang white sand ni white sand. Yes po, sir. Pero kung saan man magpunta sa buong palibot ng isla ng Pilar po, lahat po ng sands po natin dyan is white sand po talaga. Ya meron ning mga mga lodging house or kanang hotel or kana ba? Yan po. Yan po magstay sa, sila. Sa pag lodging, meron rin po sa sa Kawit Resort po. Meron rin po doon lodging po. Yan po ang nasa picture po naman po ay sa Reef Waters Resort naman po. So sir, kung naalala mo, di ba, dito yung dating artista is dyan po siya nagda-dive sa Pilar po. Oh, kato si Richard Gomez. Richard Gomez. Oh, di ba mo gingon nga maabot kuno ang taga Ormoc din napita sa Pilar kay duol ra kayo nya nindot og dagat nya napoy Dive mga spot. dive spot sad. So merong dive spot diyan. Yes po, sir. Yan po yung sa pinakita po kanina nasa Reef Waters Resort po. Yan po. Sa harap po niyan, meron po siyang dagat po yan. Pero walang sand, walang white sand. Meron rin po, white sand rin po So siya. mga tutaan ni lugar ay pero ang problema sa biyahe pa man sa tulo ka oras ani padong sa padong aning islaha o nya gikan diri sa Cebu City padong Danau. Traffic pa kay Konsolasyon. Hindi sir, punta lang tayong Pier. Diretso na lang papuntang Ormoc, papuntang Pilar. Sabi ko, layo mo kani mo mga plano. Sa mo ta ka agi pa tag Ormoc na sad. At least, malapit ka na lang Ormoc tsaka Pilar. Ayaw ni mo plano kay pila may biyahe day padong diri sa Cebu padong Ormoc day. Nga maora magyapon, biyahe Fast mo track, po may ta fast kadlawon. track man siya. Yes po. Meron pong mga... So meaning nga sakto na iyang advice nga from Cebu kung Cebu ta gikan arita sa Ormoc manukad padung sa Pilar. Kung ako lang rin po, sir, Oh. mas maganda rin po yun. Kasi kung bibilangin po natin yung from Cebu City going to Danau po, that is around 1 hour rin po yung Okay. biyahe. Then Danau to Pilar is 3 hours. Unlike kung dediretso ka lang dyan sa Pier 1 going to Ormoc, that is already 3 hours lang po. Niya. Going to Ormoc. Tapos Ormoc to Pilar, that is around 30 minutes. 30 minutes. 30 to 45 minutes lang po. So wa po kabuwa kabot 4 hours. Yes po. Mo ba? Nya makasuroy patag Ormoc no. Yes, sir. Makasuroy patag Ormoc. Di ba? Sakto yung suggestion ko sir. At least walang traffic. Bitaw no. Yan po, yes, sir. One way traffic. Yan po yung nagiging problema ng papunta pong Danau po lagi. Traffic from Mandaue, Consolacion, and Liloan So po. ano naman yung mga focus crimes doon? Wala. Ang sa 8 focus crimes po namin, generally, hindi naman po siya ganun kataas. Although, meron pa rin naman po. So, ang pinakamataas po namin na sa 8 focus crimes is yung rape po talaga. Rape. Opo. Uy. Sino ba yung mga involved? Mga Usually, mga ano lang po yan, mga kadugo lang rin po nila. Ay, Relatives lang. Relatives lang po. Yun po yung mga usually na cases na na-handle po namin. So anong mga preventive measures mo para hindi siya maulit-ulit yung mga ganong insidente? We go to each and every mga schools, usually mga high schools po. Pinupuntahan po namin yan to conduct info drive po. To magbigay po kami ng awareness sa kanila na meron kayong ganitong rights such as the 7610, RA 7610 and the RA 9262 po. So how about yung coordinate with the God Focal na per barangay since na you have only 13 barangays no. Tapos Yes, ma'am. di ba nagpapa-account tayo dati na yung mga parents na
nagtatrabaho sa ibang lugar, kaya nga nabibiktima, di ba? Yes, ma'am. So, patuloy pa rin ba ang pag-account natin at the same time yung pag-coordinate natin sa mga kanya-kanyang barangay together with the police sa barangay? Yes, ma'am. Continuous po yan palagi, ma'am, para hindi po talaga mawala yung yung communication with the barangays, para sa kanila po rin po ang direct supervision when it comes sa pagbabantay sa ating mga kabataan, dahil sila rin po ang ating mga futures sa ating lipunan. So, balikan natin yung pagiging biktima ng mga bata. So, mga old na dati nang nagalaw yung mga bata or dati na rape na sila, tapos saka lang sila nag-report sa inyo nung nalaman nila na nandyan pala yung PNP na pwede silang magsumbong. Usually po is nalalaman na lang po ng kapamilya, and yung kapamilya na lang po ang nagre-report po sa amin kasi po ang bata is natatakot. So that's why na lagi po naming inihimok ang mga kabataan na mag-report kayo kahit pa bata kayo, pwede kayo magsumbong sa amin kung hindi kayo papakinggan ng inyong mga kapamilya. Nandyan po kami para makinig sa inyo. Pag sinabi nating mataas, ilang cases? Hindi naman Sa first quarter, from January until now? From January until now po, ang ating rape case po ngayon is only 4 lang po. 4. Only 4, ha? Pero sa municipality, mataas na yan, di ba? Yes po. Yes, sir, mataas. Mataas na po siya for the municipality level. Oo, 5 plus municipality pa. So, yung mga lahat na suspect na pailan ng kaso? Yes po. Napailan po natin ng kaso po sila. And also, na due to the effect of the warrant of arrest, na-aresto po natin ang 3 sa kanila, in which na sila po ay top 1, top 2, and top 3 in provincial level, and also to the municipal So, level. kasali yun sa mga wanted person Yes, na nakuha ninyo? Yes po, sir. Mhm. So, sana sa susunod na quarter, wala na yan. Yes po, sir. Because we always conduct info drive po. Sana po maging fruitful po, at hopefully ang mga bata na nakikinig po sa amin is ma-internalize nila na nandyan po palagi ang PNP and the LGU na nagko-coordinate kami para sa kanilang kaligtasan, at mag-report sila sa amin in case na may mga ganyan na cases na mangyayari ulit sa kanila. So, Pero- sir, then, hindi lang siguro sa victim tayo mag-discuss regarding nito. Kasi pwede naman sa yung mga posibleng magiging perpetrator. Correct. No? Kasi ipapaalala natin sa kanila na kung gagawin mo to, ano yung pwedeng kahihinatnan mo? Diba, life imprisonment, yung rape, so ito is a heinous crime. Yung kailangan natin ipaalala, hindi lang siguro sa mga minor de edad, pati rin siguro during sa yung pagpulong-pulong natin sa barangay. Yes, ma'am. Lagi po namin rin ginagawa rin niya kapag nagpupulong-pulong po kami sa mga, kasi po meron po kaming 3 programs po dyan, ma'am. We have one, the pulong-pulong program, na nagre-remind rin po kami dyan sa mga barangays na ang ating kapulisan is very visible, kaya wag silang gagawa ng anumang krimen na in which na nakapaloob lalo na sa ating 8 focus crimes. And number 2 is with the regard sa ating CPP, NPA, and NDF po. Kasi po, ang PILAR has the history of infiltration of the communist groups. So nag-focus rin ako dito dahil baka para hindi rin na rin siya maulit. And third is for the anti-drugs po tayo. Para hindi na po naman makapasok rin ang drugs sa Municipality of Pilar, ma'am. Ato nang isgutan rong taon ng abot ng drugs, may gala, pero mulakbit na sa ko ni Sir Parihas, sa di pa tamo break. Concern mi anang rape, sir, sa imong focus crimes, wala ta diha. Wala kay tay rape case karon Very nga good. quarter resident. Very good, oo. Atong na-address na siguro last year. Naata, So last the year. same nga gihimo sa Pilar, nagkandak tag kining kwan subsubing nga mga info drive Mm-mm. para sa pag-prevent. Apila po itong ingon ni ma'am nga katong possible suspect, itong mga apuhan, kasagaran. Inana mo na mo ginisagad jud. patawag. Kay sagad mo gusto mabiktima ni kanang mga pobre sa gid kayo nga mga bata kanabang ang ilang balay magsagurat usara tanan ba mga tuog ya tanan asang ang kwarto ang kananan maura no matimingan hubog ang imong parente, hubog imong yuan unsa ba diha kuan, so di gina nimo malikayan, pero ang imo lang ang inyong taas diha kato yung mga kawat yun. Mga kanang mga kutkuot na snatching inana mo daghan diha. Snatching wala kay Kung sabi yung kawat agad. kanang kawat lang, tape lang ala, kawat na kon. Tape ang napoy kuan sa balay. Inana lang. Sabi na wala ang tugtungod. Sige.
Ato pagbalik may gala isgutan ang uban pa no kanang mga flagship program usab no sa PNP ug uban pa mga kalihukan sa PRO7 unsay nabisihan usab sa to ang PRO7 ini nakaduol na jud kayo nga eleksyon. Please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga kababayan, nandirito na Malasakit at Bayanihan, number 140 sa Balota. Makakasama mo ano mang panahon, sa mga pangangailangan nyo sila ang tutugon. Dalay solusyon, san ka mang rehiyon, makakatulong sa pagbangon, pagbabago ay ngayon. Malasakit sa kababayan, malasakit sa kababayan, malasakit laban ng mga kababayan. Malasakit at bayanihan, sakit at bayanihan, malasakit at bayanihan, malasakit at bayanihan, malasakit at bayanihan. Layuning suportahan ang karapatan ng mga inabuso at pinagkaitan. PRO7 Action Files. Okay, balik sa ato ang programa ang PRO7 Action Files unya nagyapon ato ang duha ka mga bisita no si Lieutenant Jeremy Balad ingon man si Major Bonifacio Pariha no na ato ang Station Commander sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office unya ang OIC pod sa Pilar Municipal Police Station. Napasadilit pa mo padayon aning ato ang duha ka mga bisita ato tagagigayon si Ma'am Rayos aron makapahibaw pod siya unsa poy na bisihan karon sa ato ang PRO7 mga higala nga gipanguluhan ni Brigadier General Rodrigo Maranan no unya sa balita ra ba number 1 ang PRO7 nga nikunhod ang kining krimen no ang ikaduha kuno NCRPO ang ikatulo ang Bicol Region so kanang na kuan apo di nga ano di kayo san kanang kaning mingaw na kayo malinaw na di kayo ang PRO7 mga higala so ma'am. Sir, yes sir, ang katong agis gutan nato nga gipagawas ta tong press release nga ni kunhod tibuok Pilipinas tungod to sa strategy nga gibuhat sa ato ang regional director nga katong atong purmiro pa lang no nga gilusan niya ang iyahang formula kana yung enhanced police presence kay sa una sir nakahinumdum ka is katulang point to point no P2P. P2P na to rubing tap point to point karon ang iyahang strategy is outpost yun mismo ang iyahang gibutangan dito sa places of convergence kung asa ang pinaka-busy nga area no so mao na sir den nga ugani makapamatuod pud ang ato ang station 2 ana kay sa iya hapon mismo nga station usa siya nag-contribute nga niubos yun ang ato ang krimen diri sa Central Visayas sa amo apod sir den is nag-message po nato sa Facebook dili mi nagbuhat og sariling bangko but through sa effort na pasalamat po sila Sir Dan nga napasalamat sila kay nakita kuno nila ang kapulisan no na feel nila so ang kana nga strategy is dili lang na ang strategy Sir Dan is katong kung kahinumdum ka katong one button up nato na nagsaputay success story ana tungod kay usa sa pharmacy diha sa ato as IT Park
is nakapangayo gyud siya tabang o gani nadakpan yun ang suspitsado. So ako lang hangyo no nga kuha lang nato, i-adapt lang nato ang technology gyud kay para safe gyud ang ato ang mga katawhan no. Kay naa naman gud sa modern world, so mao nang giingon sa ato original director nga makabagong pulis sa makabagong panahon. So as a PNP personnel sir then is kami mismo ni adapt sa jud para gyud sa teknolohiya nga mapahalambo ang ato ang Rehiyon 7 para ma-maintain nato ang peace and order. So karon pong adlaw sir then gipahigayon pud nato ang ato ang son of ceremony para sa 50 kabuok personnel nato nga i-deploy dito sa BARM. So with kauban nila ang ilahang usa ka officer para din sila i-deploy para motabang sa election ngadto sa BARM kay nanginahanglan man sila og additional personnel nato kana sila na train na ni sila sa atoa sa Comelec Sirden. Then ang ikaduha nato nga activity is ang katong CDM competition nato. O gani Sirden is nasundan lang to last 6 years ago Sirden nag-CDM competition ta karon lang nasundan ang maong competition nga diha sa PRO7 gipahigayon. So ganina Sir Dan successful kayo nga nakadaog ang ato ang Cebu City Police Office regarding sa competition nato. So Cebu City mo nakadaog? Yes sir, Cebu City tungod kay ang kana manggod Sir Dan is dili na siya ingon nga nindot ang imuhang pag-perform but giunsa nimo pag-perform kay gitagaan sila og mga nagkadaiyang senaryo. So kumbaga dili siya luto daan nga problem solving kumbaga no. So ang ilahang company commander is mubunot siya dito sa fishbowl para mag-pick siya og unsang senaryo ang iyahang i-perform. Usa man ni siya nga competition in preparation ni sa unsa man or normal gini nga competition lang? In preparation po niya sa atong umaabot nga election. Okay. Kaya kaso no, na mga sabog gamit po ni kaya mga sabog-samog, gubot-gubot. Yes sir then. Para kita sa kapulisan is ready na kita para sa karong umaabot nga May 12 natong election. So depende din lain-laing mga senaryo di. Yes sir then. Naay uban ani nga gibubuan sa bombero tungod kay nag-amok ng ato ang mga rallyista. So nindot sa dini nga competition yung mao ni i-apply na nila dayon sa kuan. So ngano unsa may basis po na ni sa pagkadaog po sa kanang Cebu City sad? Ang basis sir then is napatuman ang maximum tolerance no. Nga wala gyud tay gilapas sa tawhanong katungod. So na-perform nila og sa usa sa na siya sa criteria. Sige. So nindot sa ning ingon ani no kay naa sa dinhi kay kini namin sini inani no kada purma no training no sa unsay mga angay buhaton ani. Yes sir. Og depende siya sa crowd no. Unsa na to pag-disperse siya sa crowd. Nya kini naapoy team leader ani po officer nga magdapot. Yes sir, na siya team leader sir. Sige di mo ni ito nakit-an mga gala diha sa ato ang video karon. Mao ni ang gihimo nila ganina di ay. So kini mga pagpangandam po ni sa umaabot nga eleksyon ug dunay gubot, ikaso lang unya sa uban po unya nga mga umabot nga mga adlaw kung takibaw sa senaryo na ay mga magrally-rally ganana, no? Kung baga sir then is kung kanang mga nagrally nga mga violente na. Oo, nya gawas pa niya na at least mapakita gid ang maximum tolerance po dani. Yes sir. Sige. So arita sa to ang mga bisita no. Kumusta man ang ato ang arita ni Sir Pariha ang ato ang kampanya sa illegal nga drugas diha? Ang atong kampanya sa against the illegal drugs din continue gyapon. So in fact for this quarter alone nakadakop tag 33 ka individual. So we conducted 31 operations. So wala gyud ta mo buhiin despite sa kabisi nato sa kining pagpangandam sa eleksyon o dito mismo sa mong area kining ato ang kuan kadaogas magtan nga hapit kada gabi na gid tay activity dito na ang tao nga atong gi-control nga atong gi-secure purting daghana. So wa gyud ta mo buhiin nga atong mga flagship program nato. So naa po tay accomplishment sa kining atong kuan sa wanted persons. By the way, sa di pa mo ato sa wanted persons kadang arita sa kanang ganing inyong drug clearing ninyo. Kumusta man? Pila man ka barangay atong drug cleared na nato diha out of 4? Kanang
ang upat ka barangay sir din, candidate na ganyan sila for drug clearing. So nagpaabot lang kita. Ag-apply na ninyo? Yes sir din. So karon na busy po siguro ang PDEA. So ang sabot after election period na gid i-kuan. I-discuss. So naa na yung mga folders ready na ang upat ka barangay subject for approval na gid sa kuan PDEA. Sige, anita wanted person. So sa wanted person sir, wa po ta nagpaawahi. So daghang gipong kitag operation. So nakakadako po tag 39. So gikan sa January hangtod March. So napagitay gani mga accomplishment sa April. So wala nang gi-appeal diha. So natay 39 ka. Ang most wanted tulo. Yes sir din, no. Regional level ni sila. Regional level. Katong mga kaso nga taas-taas na patay o katong sa magingon sa kung kauban ni Bok. Balad nga sa rape na putay mga nadakpan sad. Sige. So unsa man siya taga diha ba na atong diha ni tago? Diha ni tago or taga diha gyud sila mismo? Naay mga hitabo ma'am nga diha na commit ang crime niya di kita taga diha na dayo lang ba nakaron ni balik sa area. So na po tay ingon sir den nganong ni balik. Pasalamat po mi sa PNP kay nga nimbalik yun sila. Pasalamat po sa mga tao nga atong kuan, mga partner nato nga mo text dayon nga kuan. Musumbong no? Musumbong na kay kung wala ni mga tawhana, so di kita kalihok sa mga ni kapaspas pagdakop ani mga wanted persons nato. Sige. Sa lain pa, kanang sa atong kanang ganing loose firearms. Gambling sir den. Or gambling, sa gambling. Yes sir din, wa gyud po na nagpawahi gyud na naagid po na operation sa illegal gambling pero sa atong naobserbahan nakagamay na gid kay mga tao siguro na edukar na gid nga dili gid maayo ning mag-engage ning illegal gambling. Unsa man nga sagad nga involved ng hantak malagi ni? So naay hantak sa glin kasi klase lang sa. Nabuti na dagpan ani nga kuan kaka. Tigbakay day. Tigbakay. Wala tay tigbakay. Wala tay. Away boss ni gimu kaka ni kaka, awas na kaka. Dakpan nya naapoy usam ni kanang naapoy kaka unsa ning uban ni kanang kuan majong wa ni. Walay majong sir din. Nya mo ni kining 2,000 mo ni inyong mga pusta ni. Gamay. Money ni siya. Makita nga gamay-gamay na lang gyud ang kuan sa engage aning illegal gambling. Loose firearms. So, sa atong loose firearms, ubay-ubay po ta accomplishment. So makita sa monitor nga hindi po magpawahi ang Station 2 sa loose firearms. 122 o 121, 150. Kana mga surrendered na sa din. Ato nang nahitabo na sa tungod sa atong kompanya nga mga atong balay-balay para paghangyo labi na katong naay mga expired nga kuan license firearms nga isurrender na lang during sa pag-process sa pag-renew nila. Pero sa karon is-suspended siya. So mo nang di sa takasaka. Wala sa taon na nahunong siya. So at least atong makita nga kini siya manggod nga kuan flagship program mga igala sa PNP. At least sila mo ini-initiate ani, no? Ilaha gini nga lihok nga ni resulta ni ining maong pagkasikop, no? Lahi man to katong mga homicide, mga rape kay ko man to siya kanang di man to pwede to nimo mahitabo nga di man lagi mabantayan, mahitabo ang krimen. So ang imo ana og mahimo mo nang natay police presence kay aron mapugnan ang krimen. But if di gyud mapugnan tabo na yung krimen, adi na ta musod ang atong crime solution, no? Yes, pero kini siya mo ni siya mga dakop ni nga ang police gyud may ni-initiate gyud ani. Yes sir. So kita nimo sa drugs do na pud sila pero di ta mahibong aning lugar kay ingon ka og upat ra tuod ni ka barangay pero dako ni siya. Unya syudad pa gyud ni ang Lapu-Lapu. Highly urbanized pa gyud ning Lapu-Lapu. So mo na nga do na expect gyud ka do na gyud sila mga dakop nga mahitabo. Pero how about diri sa diri sa Pilar? Okay sir, sa Pilar po when it comes to our illegal drugs, the municipality of Pilar is already a drug cleared municipality. However, we will not stop. Ang area? Ang buong area po, including the 13 barangays, they are all drug cleared na po. However, we will not stop on our campaign against the illegal drugs. That's why nagko-continue tayo sa ating pag-gather ng mga intelligence informations sa mga ating mga kababayan dyan sa Pilar na kung may mga nasisikop silang mga balita na may mga nagbebenta ba dyan or mayroon bang mga gumagamit dyan at ating bibigyan ng action. Pero doon na mo'y nadakpan sad. Na mo'y nadakpan na rin sa kailangan drugs. May nahuli. Wala pa po as of now, sir. Wala pa. Wala na. Sa lahat ba sa yung sa illegal gambling? When it comes sa illegal gambling,
considering that the Pilar is a very small island and also yung population po natin is 12,506 lamang po, and also na yung mga residences po natin doon is nagtatrabaho going to Ormoc or either sa Cebu mainland. Wala po tayong makitang mga nag-a-attempt na naggagawa ng mga illegal gamblings po natin dyan. Tinuod no kay ako makasabot ra sa jud ko ana kay bisan tuod og ikaw sa hip ikaw sa pulis sa Pilar maka sila sa kagamay considering nga kanayang giingon sagad man gud mo ari sa syudad Manabaho atos Danao atos Ormoc no nya manguli lang diri sa atoa sa Pilar og timpong kanaganing Saturday or katong Friday sa afternoon inana siguro ba no. Pero ang kagandahan sa kanya sir, kahit sa ibang lugar sila nagtatrabaho, di ba? Yung kung nakita mo yung ibang guest natin, pag umuwi sa kanyang lugar at weekend, ang nangyayari is tumataas yung physical injury. But sa kanya is peaceful umuwi doon sa bahay nila or sa lugar nila. Imaginin mo, hindi ba ang mataas na focus crime is rape? Yes po. Yung physical injury is hindi masyado. Meron pa rin naman po, ma'am. Meron pa rin tayong physical injuries, although hindi naman po siya ganoon kalakihan. Ang usually na pinagdudulot ng ating physical injuries is yung may mga nagmamaoy dahil sa pista, mga ganyan. May mga nagiinuman sa gilid-gilid tapos may nagkonting asaran, kaya ganyan po. Pero most of them naman po is nagsesettle naman po sila kasi magkakakilala or magkakaibigan lang rin. So hindi siya yung galing sa work na may session lang sila or drinking spree sila. Para lang pong kung baga sa sinasabi nila, lingaw-lingaw lang. Lingaw-lingaw. Loose firearms. When it comes to our loose firearms po, meron po tayong 4 na collect na mga loose firearms. Ayan po, nasa screen po natin ngayon. Yan po. They are all surrendered po. Some of them are already expired and some are license. Wala po talagang license. So paltik. Yes po. Sa wanted persons, yung sinabi mo na 4. Yes po. Meron po tayong 4 sa wanted persons po natin and 3 of them belong to the top 5 ng regional level and top 1, 2, and 3 sa provincial level and the municipal level po. Sige. So, muna'y diferensya po mga higala kung magtanaw ka sa diferensya ba, no? Kang Sir Pariha, naagyod, grabe, no? Na sila yung mga dinakpan, umutog gatos, minana, daghan kayo. Pero mo lagi na, kay syudad man, no? Highly urbanized pag yun. Unya, pag yung area mga higala, napagid sa natumong pagid sa kanang mga resort, mga daghang mga turista nga bisag gabiing dako aligri kay tanan, no? Binuntagay kanang makalisod binuntagay pa gani. Magbinuntagay na kada lang sa may Newtown diyan Newtown, mura naggamay nga syudad. Na syudad diha nga murag syudad gamay nga ang mga tindahan diha 24 hours na diha. Yes, din. Na imnanan, na ikananan. So aligri gyud. Dito sa imuha siguro Sir Balad mga curfew, alas 7 siguro, alas 9, mingaw na. Yes po sir, as a matter of fact po, 10 o'clock po, wala na po talagang tao sa ating mga streets because ang mga establishments po natin ay hindi po sila 24 hours. As a matter of fact, wala po tayong 24 hours na establishment po sa Municipality of Pilar po. So talagang matutulog lang talaga yung gagawin ng mga tao doon pagkatapos. So how about yung project ni RD na yung outpost niya? Meron din kayo? Yes po ma'am, meron po tayong outpost from the Barangay Kawit, meron rin po tayo sa Upper Poblacion. Tapos meron rin po tayo isang elevated outpost sa Ponson Park po natin kung saan from 6 p.m. going to 10 p.m. meron po tayong pulis doon dahil yun yung pinakamarami po talagang tao na nagtatambay po doon sa Ponson Park po natin. So, bisag mingaw kayo, bisag whiteout kayo ni alas 10, wala magsuroy-suroy. Ang ato ang police visibility sa imong giingon nga tulo ka police outpost na agad. Yes sir, meron po talaga dyan sir because we do not know kung kailan po atake ang ating crimes. That's why we must always be ready po. Sa imo dito sir Pariha, pila man sa imuhang outpost ang gibutang dito sa upat nimo ka barangay? Natay tulo sir din na napod tay usang gibuhat na para ibutang dito sa barangay puntay kanyo. So 24 hours ang atong PNP diha nga mag-duty. So muna mga strategic na nga mga area imong gibutangan diha. Ato ganang gipili base sa atong crime statistics nga diha ibutang ang mga outpost nato. So pila ka adlaw ron umaupat na
Yes, sir din. Kasi karon mga first week sa May o second week. Sige. So unsa may support pod sa to ang mga LGU, no? Diya sa Lapu-Lapu. I know kana Lapu-Lapu very supportive na ang naglingkod diya nga mga opisyal ngadto sa to ang PNP. Yes, sa din very supportive gid ang atong kuan LGU sa Lapu-Lapu. In fact, napod tay kuan unlimited tong gas diya atong patrol car nindot kaayo. So to problema lang diya siguro kini atong yuta para mabutangan sa atong police station unta. Standard. So standard nga police station. Sa station 2, Tanan station sa tanang station, no? Kay kanang Ang Station 1 na siguro na Ulanggo. standard. Ulanggo. Walang ang yuta. Ang yuta. Pero standard na siya ang police station. imuha na pamanas Mactan. Napas kilid sa Mactan Shrine. Mactan Shrine kanang inidayon tugsod hanggang sugat diya. Sir, kakao na niya. Tutang mo na itong kanan na niya police station din, no? Skillet. Mo na ato ang naobserbaran diyang dapita. So ako sad may sa napakabutang diya ng way plano ang syudad nga balhin na siya og laing area or sakto ra gyud lugar na Na diya. may gitan-aw nga area sir din diri sa Duos New Town. Lagi kay na naman diya ang daghan gud nga mga tao gud. Magtapad siya sa Bureau of Fire. Oh, kanang dapita diya ba kanang sa may dapit barangay hall ba? Under negotiation pa sa LGU. Sugod ba New Town? Kay ang kanang attempt. Bisag ang kanang New Town siguro muhatag na sila gamayng area ninyo. Kay diya gud sa Mactan gud kay noon kanang Mactan sa ninyong area karon daghang sang mga anha diya kay daghang sang mga mangaon diya noon, mga turista pero layo-layo gamay sa uban nga mga pagresponde, no. Yes sir, ang plano dili ta nabuyan gapon ato nang imong outpost. Outpost siya. Command post. Indot sad. Sige, ang support sa Pilar. Sa Pilar po, do maliit lang po ang Pilar, ang Ponson Island is ang ating mga LGU is fully supportive po. As a matter of fact, ang ating police station na po sa Pilar is standard na po at may sarili na rin pong lupa ang Pilar Municipal Police Station. And also, quarterly, meron po kami nare-receive na food packs na galing sa LGU po mismo. Ang gasolina, crudo. Pagdating po sa gasolina, nagbibigay naman po weekly ang ating LGU ng 40 liters per week po. Ya, di masana mahurot, no? Kay di masakit ako inyong area sad. Yes po, 32 square kilometers lang po. Kanya, sige mo checkpoint, sige saan mo uga ng rubing-rubing yapon. Yes sir. Pila may sakyanan ninyo ron diya? Dalawa po sir. Duha. Yes, Puro sir. para functions. Yes sir, fully functional po naman po sila. Sa imuha sir pareha, pila may imuha Natay sakyanan duha. diya? Patrol Pila? car din duha. Duha. Nya function para tanan. Function tanan niya. Naatay daily gas allocation 25 liters a day. Yang kanang inyuhang sakyanan sa city na or sa PNP? Naay usas PNP usas po sa city. Sa man ang mga Chevrolet. sakyanan na. Chevrolet katong pick up, Dili katong SUV type sa SUV din. type. Lagi na. Di na lang kumusulti kay sa photo na pud ko na pud. Nya kang inyuha sir, unsa man imo sa municipal na inyuha or sa Sa PNP? PNP po yan sir. PNP issued po yung dalawang patrol cars po natin sir. Sige. So ato taga gigayon ang ato ang pero sa di pa ta mahuman Ma'am Rayos, kumusta man? Ready na mo sa umabot nga eleksyon? Yes sir. Yes sir din. In fact, sugod pa ito pag sold sa election period, nagpahigayon tag subsub ng mga checkpoints na karon atong mga gitawag nga simulation exercises nga tan-aw tag mga possible scenarios during sa election nga mga problema. So ato na nang gi-practice. Wala pa niabot ang problema, ato nang gitaga solusyon daan. So ana gikarid ang kapulisan sa PRO7 sir. Unsa may inyong gi-anticipate ana nga mga problema sa imong area di ay? Kining mga kuan na mga reklamo or na mga harassment, mga threats para lang siguro pag gubot gamay sa eleksyon, so ato na nang gipangandaman. Dili lang sa station to kundi tibuok region sa whole region 7. So mag-election ugma, ready na mo? More than ready. More than ready. Maski mag-election karon sir, ready na kapulisan. Sir Balad, kumusta man atong preparation sa this coming midterm elections? Yes sir. Ang troops po natin sa Pilar Municipal Police Station is very ready rin po. As a matter of fact, the same rin po sa Station 2 ng LCPO, meron rin po kaming kinakandak na simulation exercises which is duly supervised by the OD of the provincial office. So nagbibigay po sila ng different types of scenarios such as kung may vote buying sa ganitong barangay, tapos binibilang rin nila kung ilang minutes yung pag-responde doon. And kapag magbibigay po sila ng barangay sa malalayo po sa station, we make use of the outpost na malalapit po doon sa barangay. So depende diskarte na sa chief of police na siya. Yes po sir.
Sige, ato taga higayon no paghatag og mensahe sa tuwa mga nagtan-aw karon ato unahon si Sir Pariha ang imong mensahe sir para sa mga tawo nga under sa imong area of jurisdiction. Sa di pa na ko malimtan, sir, din ako sang i-greet ang akong tropa sa police station to, kaya hapit na pa malimtan. Nga ako mensahe sa... Nagtan-aw ron sila dito? Nagtan-aw ron sila, live. Lain, sige, di. Ako mensahe sa under sa akong jurisdiction, dili lang kay mensahe, kundi apil na po pasalamat nga nakasulbad tag daghang mga krimen tungod sa ilahang mga kooperasyon. Labi na sa akong gisulti ganina nga naay krimen nga masulbad tungod sa ilahang text or pagsumbong. So diha dayon ato matagaag pagtagad ang ilahang mga sentimento. So nagpasalamat po ko sa mong city director nga paghatag og higayon nga maghipi ko sa usap sa pinaka-busy nga police station sa Lapu-Lapu City Police Office ug sa atong maayo kay nga regional director nga si Police Brigadier General Rodrigo Marana. Ang atong force multipliers, pasalamatan. Yes, apil din itong mga force multiplier, ganing itong mga nasa mga private sector, atong mga kapitan nga very cooperative po kayo itong police. Sir Balad, ang message mo para sa mga tao diyan sa Pilar? First and foremost, nagpapasalamat. Ginigreet ko rin po ang aking mga tropa dyan sa Pilar Municipal Police Station, yung mga nanonood sa Facebook Live. Ngayon, nagpapasalamat rin po ako sa ating mga tropa dyan sa Pilar Municipal Police Station na although may mga times na nagiging stricto ako, may mga nadidiaran ako sa inyo, but it was all part of our job just to make sure na safe ang ating municipality. And also, pinapasalamatan ko rin ang LGU for the never-ending support sa kung anong kailangan ng ating kapulisan na hindi naman namin kayang i-provide lahat-lahat at nandyan sila para saluhin ang mga pangangailangan namin. Also, nagpapasalamat rin po ako sa ating Provincial Director, si Police Colonel Jovito M. Atanasio, na binigyan ako ng opportunity na makapagpwesto at maka-experience ng isang police station, makahawak at para maging ready ako sa future careers ko. Also to Police Brigadier General Rodrigo Maranan, sir. Nagpapasalamat rin po ako kay Sir Maranan na maganda ang mga guidance ni sir na makabagong pulis sa makabagong panahon na ang ating supervision sa kapulisan ay hindi na kailangan natin na very timely na pagpunta doon for the supervision of the troops. Meron na po tayong tinatawag na Discord po na doon na lang po magla-live ang tropa sa kanilang post para makikita natin kung ano ang ginagawa talaga nila sa kanilang mga sarili-sariling mga post po. Ma'am Rayos? Yes, sir. Nagkaduol na yun ang atong eleksyon. Panawagan ako sa ato ang mga butante, no? Ay practice na to ang atong mga katungod sa pagboto. Same time, init karon ang panahon. Dala daghang tubig kay para di ta ma-dehydrate. At the same time, pagin sir din, panawagan ako sa ato ang mga katawhan nga mag-amping pirmi sa kadalanan. Kung naamon problema, naara ang ato ang mga kapulisan diha sa kadalanan, labi na sa ato ang mga outpost nga makita nato sa mga areas of convergence. Ayaw mo kaulaw, ayaw mo kabalaka, no? Kay mo responde ra gyud na ang atong mga kapulisan kung naa gyud mo'y problema. So, on behalf na lang sa kapulisan sa Central Visayas, sa mga makabagong pulis, sa makabagong panahon, respetado ang mamamayan, disiplinado ang kapulisan, align with GP and Peace Mantra, sa bagong Pilipinas, ang gusto ninyong pulis, ligtas ka. Okay, alam niya ito nawahi sa pagtanaw ni nga ang programa. Doon na tayo replay ogma alas 9 hangtod alas 10 sa gabi. Apan katong gusto na yung mutanaw sa toang program karon mo review, pwede na mo mutanaw sa toang FB Live sa PRO7 ingon man diri sa CCTN, no. Wa tay kong oras, salamat kayo Sir Balad ug Sir Pariha, no. Salamat. Sa umaabot nga mga episode nato ay I know nga mo makabalik na gyapon mo og mobalik og naa gid mo ma-assign diri sa PRO7. Kay bawo gyud mi ni Ma'am Rayos nga makabalik ra gid mo diri ato ang programa kay magtuyok ra man ni, no, niya sa sunod ninyong balik lain na sad nga station ninyong mahandulan, lain na sad nga police station asa mo mahipi, no, yang yung ranggo musaka na sad na, no, mo nay amo ang na experience or among nabatayan diri ni Ma'am Rayos usab, no. Wa tay kong oras kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar ako mingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God.